Marcos Kapitulo 4. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. At nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, ano pat siya'y lamulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Pakinggan ninyo, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At nangyari, sa kanyang paghahasik, na ang ilang binhi ay nanggahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nanggahulog sa batuhan, na do'y walang maraming lupa, at pagdakay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nanggatuyo. At ang mga iba'y nanggahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito'y hindi nanggamangga. At ang mga iba'y nanggahulog sa mabuting lupa, at nanggamangga, na nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig-30, at tig-60, at tig-100. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At nang siya'y mag-isa na, ang nang-asa palibot niya na kasama ang 12 ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos, datapwat sa kanilang nang-asa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila'y mga kakita, at huwag mamalas, at kung mangakinig sila'y mga karinig, at huwag mangga kaunawa, baka sakaling sila'y mangagbaliklog, at patawarin sila. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong nang asa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at ng kanilang mapakinggan, pagdakay pinaruruunan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na, pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galit. At hindi nangaguugat sa kanilang sarili, kundi sangdaling tumatagal, kaya't pagkakaroon ng kapigatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatesed sila. At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, na nangakikinig ng salita, at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30, at tig-60, at tig-100. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan, o sa ilalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw. Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasa liwanag. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan, sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukitan, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon, ay bibigyan pa, at ang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa. At natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani. At kanyang sinabi, sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos? O sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mostasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nang-asa lupa. Gayon may pagkatanim, ay tumataas, at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay,
at nagsasanga ng malalabay, ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilam. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinasaysay niya sa kanila ang salita, ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga, datapwat sa kanyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, na ano pat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsan, at siya'y ginaising nila, at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nanggatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nanggatakot na lubha, at sila'y nangagsasabihan, sino nga ito, na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya.